Okay, magandang gabi sa ating lahat, sa ating mga kababayan na maaaring makarinig nitong aking hindi naman sa sinasabing magaling na opinion regarding dun sa mga nangyayari sa ating panahon ngayon, lalo-lalo dun sa anomalya dyan sa flood control project na yan, na sa ngayon ay pilit nilang nililihis, pilit nilang nilalayo ang usapin. So ako'y naniniwala na yung pag-iimbestiga na ito ay talagang wala namang mapupuntahan nito, walang paruroonan nito, at may puputok na issue dito na tatakip na naman ulit dito sa investigasyon na ito. Dahil nung una, sa nakikita ko parang nasa nasa magandang direksyon para matuntun talaga natin yung tamang pag-iimbestiga dun sa mga tao na talagang sadyang sila yung may kagagawan ng pangyayari na anomalya na to. Sa totoo lang, yung lahat ng mga district engineers na yan, is kumbaga sa larong chess, yan ay mga pawn lang yan. So ang ibig sabihin, dahil yung mga pawn na yan ay sobrang yayaman, so ang bishop niyan mas mayaman kaysa dun sa pawn. So kapag mas mayaman yung bishop, ibig sabihin mayroon pa tayong rook. Ang ibig sabihin, yung rook o kaya yung horse, yung horse sa mga pyesa ng chess, yan yung sinasabi siguro, yan siguro sinasabi natin na bagman, kasi horse takbo ng takbo eh. So yan naman siguro mga bagman na yan, bagamat utusan yan, ay hindi naman papayag na wala ring tatanggapin yan. So maliban doon sa horse, mayroon din tayo rock. So mayayaman din yun. Mas mayaman, ang ibig sabihin, mas mayaman yun doon sa mga district contractor. So pagdating doon sa rock, mayroon tayong king, ay queen. Ang queen natin is malapit na sa hari yan. So mayroon pang hari, ibig sabihin ang daming nakikinabang dyan. So ang mas nakikinabang dyan ay yung hari, which is hindi ayaw kong sabihin kung sino, pero siyempre ako naman opinion ko lang ito. Kumbaga nagbibigay lang ako ng aking opinion din sa pangyayari sa ating na yung investigasyon na yun na wala talagang mapupuntahan. Maniwala kayo sa hindi, walang mapupuntahan yan. Nagga-grandstanding lang sila dyan pati yung sa Congress. Biruin mo, ang Senate natin wala naman talagang kapangyarihan na ngayon. Dahil under ang Senate ng Congress. Alam niyo po kung bakit? Kung nasabi. Kung naririnig ninyo yung si Bryce Hernandez na yan, si Bryce Hernandez ay posibleng siya yung magtuturo doon sa mga main man or yung mga sinasabi nating mga talagang taong totoong may kagagawan yan. Ay ang problema, nakakagulat. Yung direksyon ng investigasyon na nasa tamang daan, nasa matuwid na daan, nakakagulat, biglang sumabog at pinalitan yung Senate President at pinalitan yung taong malapit na sanang matuklasan kung sino may kagagawan, which is yung sa Blue Ribbon Committee. Ang tanong, nung pinalitan yung nung pinalitan yung mga tao na yon, on the spot inarbor si Bryce Hernandez. Ang tanong, how much is the price? Bryce Hernandez, how much is the price, or magkanong dahilan, or anong pinoprotektahan? Kasi
Bakit inarbor si Hernandez? At ngayon, noong mausisa, nung ma-question ang Senate President ni Marcolita na bakit pumayag ang Senate President na arborin si Hernandez ng Kongres. Ang dinadahilan lang hihiramin at ibabalik lang. Ang tanong, bakit sila pumayag na hiramin? Sila yung nag-contempt noon, sila yung nagpakulong, which is, ang kustodiya noon ay nasa kanila. Bakit hihiramin at pinagtatalunan? Ngayon, nung medyo maipit na si Senate President, nung maipit na sa mga pagdidiskusyon, which is, ang kadiskusyon niya kasi abogado yan siya, hindi naman siya abogado. So, mawalang galang na po, no, Senate President. Ako nagbibigay lang ako ng aking personal na opinion. Wala akong pinipersonal. Ang sa akin lang, yung nakikita ko lang na nung medyo masukol at sa tingin ko wala nang may sasagot, biglang nag-suspend. Hearing suspend. So, anong dahilan? Parang ang dating, biglang suspend tayo. Parang ang dating sa akin, parang napikon siya doon sa pagtatanong ni Marcolita. Dahil ang totoo lang naman talaga, kahit ako ang nakahuli, ako magkulong, bakit ko ipamigay? Bakit ko ako papayag na hihiramin? Paano paghiram niya kung sinalbins yan? At alam naman natin na ang may hawak o ang may kontrol ng Congress ay iisang tao o dalawang tao lang. So, pati Senate kontrolado na niya. So, anong saysay ng Senate natin? Wala nang saysay. So, ang pag-iimbestiga na yan, walang mapupuntahan, maniwala kahit hindi. Tabunan lang ng issue yan. Yung sabongero nga, wala na, hindi na pinag-uusapan. Saka, pansin ninyo, mainstream media, hindi na pinag-uusapan. Umaasan lang tayo ngayon sa mga TikTok, sa YouTube. Dahil, yun ang nagsasabi ng katotohanan at malaya silang nakapagpahayag ng kanilang mga damdamin ayon doon sa kanilang nakikita at nararamdaman. Kagaya ko, hindi ko naman sinasabing hindi magagaling ang mga senador, hindi magagaling ang mga congressman. Pero para sa akin, mas gustuhin ko pang i-abolish yung buong Kongres I-abolish yung buong Kongres. Alam niyo po kung bakit ko nasabi? Ang laki ng budget ng gobyerno niya sa Congress na yan. Congressman. Sabi natin, malit ang sahod. Malit ang sweldo. Malaki naman ang sahod. So, yung congressman na yan, may chief of staff. Unahin natin, congressman. Personal driver niya, pasahod natin. Pasahod ng gobyerno. Mga katulong niyan, pasahod ng gobyerno. Chief of staff niya, pasahod ng gobyerno. Yung chief of staff niyan, mayroon din personal driver yan. Pasahod pa rin ng gobyerno. Katulong niyan, pasahod pa rin ng gobyerno. Huwag natin sabihin hindi pasahod ng gobyerno. Sasabihin nila sila may pasahod. Saan sila kumukuha ng papasahod? Di ba sa tao? Lahat ng mga staff niyan. So, ang daming pera na sinayang ng gobyerno sa pagbibigay lang ng pagpapasahod sa mga tao na yan, sa mga congressman, lalo-lalo yung mga party list na yan. Sa totoo lang, kaya namang gawin ng senador ang paggawa ng batas. Mayor nga, kaya gumawa ng batas Meron tayong gobernador. Tanggalin na yung Congress na yan. Wala namang pakinabang sa tao yan. Sila lang nakikinabang sa pera ng bayan. Sabihin lang, magbalangkas ng batas. Bakit ang mga senador ba hindi marunong magbalangkas ng batas?
Tigilan na nila yung kalukuhan nila na yan. Puro kayabangan lang. Puro, sa totoo lang, puro kayabangan, puro pagtalo-talo. Yung isa dyan nga ipapatawag lang yung saldi ko ni Tiangco. Papatawag, sinalo kagad ng isa na hindi daw dapat ihaharap sa pag-iimbestiga ang isang congressman. Ibig sabihin, kahit pag nanakaw ng taon, magnakaw ako, kung ayaw kong umaten, hindi ako aaten sa patawag. So, anong masasabi ninyo dyan, mga kababayan? Kalukuhan yung investigasyon niyan, pati sa Senate, pati sa Congress, nagsasayang lang ng pera na ginagastos dyan. Kung magkano ginagastos dyan tuwing hearing, sayang ang pera. Yung Quadcom, nako, walang nangyayari doon. Ginawa nila yung committee na yun para protektahan ang mga ginagawa nila. So, mawalang galang na po lahat ha. Ako yung nagsasabi lang ng aking sariling opinion. Sana naman, yung mga balat sibuyas dyan ng mga congressman sa mga senador, sana naman walang samaan ng loob. Kamukat-mukat niya, ipapatawag tayo niya, wala namang problema. Kung tutusin tayo, boundary rin sa buhay natin, pwede na tayo magpahinga eh. Yung sa akin lang, sa hinabahaba na ng panahon na nakikita ko, nakakasamaan ng loob, nandun na tayo sa tamang direksyon, biglang gibain, at ilalatag doon sa walang direksyon. Saludo nga ako kay Ping Lacson eh. Si Ping Lacson pag nagsasalita may kasamang ebidensya. O nauna ang ebidensya bago magsalita. Yung iba naman dyan, nauna yung salita, walang mahanap na ebidensya. O, saan tayo? O, kung na-reshuffle man ang Senate, sana nga si Ping Lacson na lang ginawang Senate President eh. Dahil nakaranas na tayo na si Soto ang nag-Senate President. Anong nangyayari? Sige nga, may nangyayari ba? Tapos galit na naman tayo doon. 1+1 lang yan. 1+1 = 0. Yung nangyayari sa 1+1 = 0. Simple. Tigilan na yung investigasyon na yan. Kamukat-mukat yan. People's power ang abutin natin. Kawawa Pilipinas. So wag naman sana mag-people's power. Sana maghunos dili ang mga tao dahil pag mag-people's power, nakikita naman natin yung epekto ng people's power. Or baka magdeklara ng martial law, mas nakakatakot yun. Dahil wala na tayong pupuntahan. Baka doon nagagana yung lahat-lahat yung road users tax na sinasabi. Paglabas mo pa lang ng pinto mo, kailangan may toll gate ka na. Martial law eh. Okay, maraming salamat. Sana naman walang sama ng loob. Comment kung anong sasabihin. Kung natuwa, di tumawa. Pag nagalit, ingat sa galit kasi baka mahiglat ka. Sa'yo babalik yan. Okay, God bless. Good luck.